Paano kung sasabihin ko sa inyo na ngayon, habang pinapanood ninyo ang video na ito, may isang bagay mula sa ibang star system, nakakatapos lang mag-survey ng ating solar system, at ngayon ay bumabalik na sa cosmic void, at mga linggo na lang ang natitira upang pag-aralan natin ito bago ito tuluyang mawala magpakailanman? Paano kung sasabihin ko sa inyo na ang bisitang ito ay naglakbay ng bilyon-bilyong taon, dumaan ng mas malapit sa Venus, Mars at Jupiter, na may statistical improbability at nagpakita ng behavior na nagpapaisip sa ilan sa pinakamahusay na scientists sa mundo kung natural ba talaga ito? Hindi ito science fiction. Ito ay 3I Atlas, at ito ang pinaka-controversial na interstellar visitor na nadiskubre natin. Noong Hulyo 1, 2025, ang Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System sa Chile ay nakakita ng isang kakaibang bagay. Umaandar sa humigit kumulang 58 kilometro bawat segundo. Iyon ay 130,000 milya bawat oras. Isang bagay ay tumatakbo sa ating solar system sa isang trajectory na may iisang kahulugan lamang. Nanggaling ito sa interstellar space. Ito ay 3I Atlas, ang ikatlong confirmed interstellar object na nadiskubre na pumasok sa ating solar system. Ang una ay ang sikat na Oumuamua noong 2017 na nag-udyok ng pandaigdigang debate tungkol sa kakaibang hugis nitong parang cigars at anomalous acceleration. Ang pangalawa ay dalawang Ari Borisov noong 2019 na kumilos tulad ng isang normal na kometa. Ngunit ang 3I Atlas, binabago nito ang lahat ng akala nating alam tungkol sa mga bisita mula sa labas. Ang ginagawang controversial ng bagay na ito ay hindi lang kung saan ito nanggaling, kundi kung ano ang ginagawa nito dito, at mas importante, kung ano ang sinasabi ng isang kilalang Harvard astrophysicist na maaaring kinokolekta nito. Ang pagdiskubre at agarang mga kakaiba nito. Nang una itong makita ng mga astronomer, ilang bagay ang agad na naging kakaiba. Ang orbital plane nito ay nakatagilid lamang ng humigit kumulang 5 degrees mula sa ecliptic. Ang plane kung saan umiikot ang Earth at karamihan ng ibang planeta. Para sa isang bagay na nanggaling sa interstellar space, ang halos perpektong alignment na ito ay statistical remarkable, na may ilang estimates na nagsasabing 0.2% lamang ang probability na ito ay mangyari sa pagkakataon. Ngunit narito ang mas kakaiba. Ang bagay ay nasa retrograde trajectory. Ibig sabihin, umaandar ito sa kabaligtaran ng direksyon ng pag-orbit ng mga planeta. Ang kombinasyong ito, near ecliptic alignment na may retrograde motion, ay magiging optimal approach strategy para sa anumang intelligence na gustong madaling ma-access ang multiple planets sa ating solar system habang nananatiling mahirap para sa sangkatauhan na harangin gamit ang ating kasalukuyang rocket technology. Ang NASA ay agad na nag-mobilize ng unprecedented observation campaign. 12 NASA spacecraft at space telescopes ang nakakuha na ng imahe ng 3I Atlas. Ginagawa itong pinaka-observed interstellar object sa kasaysayan. Ang pinakamalapit na observations ay nanggaling sa spacecraft sa Mars, ang MAVEN ng NASA, Mars Reconnaissance Orbiter, at kahit ang Tianwen-1 orbiter ng China ay nakuha ang bagay habang dumaan ito sa loob ng 19 milyon milya ng Red Planet. Ang mga unang size estimates ay nagmungkahi na ang 3I Atlas ay maaaring nasa 5 hanggang 20 kilometro ang diameter, potensyal na napakalaki para sa isang interstellar comet. Gayunpaman, ang mas bagong observations mula sa Hubble Space Telescope ay naghayag ng katotohanan. Ang nucleus ay malamang na mas mababa sa 5.6 na kilometro ang luwang, na ang karamihan ng apparent brightness nito ay nanggagaling sa isang malaking ulap ng gas at dust na nakapaligid dito.
ang Harvard Hypothesis. Dito nagiging controversial ang mga bagay. Si Dr. Avi Loeb, ang dating chair ng Astronomy Department ng Harvard at head ng Galileo Project, ay naglatala ng isang paper kasama ang mga collaborators na sina Adam Hibberd at Adam Kroll na nag-udyok ng pagyanig sa scientific community at social media. Ang kanilang hypothesis, ang 3i Atlas ay maaaring potentially technological artifact, posibleng kahit hostile probe. Bumuo si Loeb ng tinatawag niyang Loeb Scale na nag-rank sa mga interstellar objects mula 0 hanggang 10 batay sa kanilang likelihood ng technological origin. Ang rank na 0 ay nangangahulugang definitely natural, habang ang 10 ay nagpapahiwatig ng definitively technological. Binigyan ni Loeb ng rank na 4 sa 10 ang 3i Atlas, batay sa 8 anomalies na sinasabi niyang karapat-dapat sa seryosong scientific consideration. Ang paper ay tumutukoy sa Dark Forest Hypothesis mula sa science fiction novel ni Liu Cixin na nagmumungkahi na ang universe ay puno ng mga civilizations na nananatiling tahimik dahil ang anumang detection ay maaaring humantong sa preemptive destruction ng ibang advanced species. Kung ang ganitong senaryo ay totoo, ang reconnaissance probes na nakabalot bilang natural objects ay magiging perpektong paraan upang pag-aralan ang ibang civilizations habang nananatiling hindi nakikita. Ang analysis ni Loeb ay nag-highlight ng ilang nakababahala ng features. Ang perihelyo ng bagay. Ang pinakamalapit na approach nito sa Sun ay naganap noong Oktubre 27, nang ito ay nakaposisyon sa likod ng Sun mula sa perspektibo ng Earth. Ang solar eclipse na ito ay magbibigay ng perpektong pagkakataon para sa isang spacecraft na magsagawa ng tinatawag na reverse solar orbit maneuver gamit ang gravity ng Sun upang mag-decelerate at maging gravitationally bound sa ating solar system, lahat habang nakatago mula sa ating direktang observation. Ayon sa kanilang mga kalkulasyon, kung ang 3i Atlas ay magsasagawa ng ganitong maneuver na may non-gravitational acceleration sa range ng 10 sa kapangalan ng 6 hanggang 10 sa kapangalan ng 5 astronomical units bawat araw squared, theoretical na maaari itong mag-intercept sa Earth sa maagang Nobyembre o Disyembre 2025. Alternatibo, maaari itong mag-rendezvous sa Jupiter kapag dumaan ito malapit sa gas giant sa Marso 2026. Sinabi ni Loeb na binibigyan niya ng 30 hanggang 40% likelihood na ang 3i Atlas ay walang fully natural origin. Nanawagan siya para sa maximum observational efforts sa mga key windows, kabilang noong ang bagay ay nasa perihelyon upang makita ang anumang senyales ng artificial maneuvering, technological signatures tulad ng artificial lights o excess heat mula sa isang engine o ang pag-deploy ng mini probes. Nagkaroon ng scientific backlash. Ang tugon ng scientific community ay mabilis at kalakihan ay critical. Maraming astronomer ang naglathala ng mga rebuttals at isang comprehensive analysis mula sa Center for an Informed Public sa University of Washington ay nagsuri kung paano kumalat ang spekulasyon ni Loeb sa social media. Ang kanilang mga natuklasan ay kapansin-pansin. Sa 700,000 posts tungkol sa 3i Atlas sa X, dating Twitter, humigit kumulang 280,000, 40% ng usapan ay may kinalaman sa mga aliens o extraterrestrial technology. Humigit kumulang 130,000 posts ay binanggit ang pangalan ni Avi Loeb at 63% ng mga iyon ay explicitly pinares ang kanyang pangalan sa alien hypothesis. Ang alalahanin ng mga scientist ay hindi lamang tungkol sa spekulasyon ni Loeb. Tungkol din ito sa kung gaano kabilis itong kumakalat at nananatakot sa actual scientific findings. Kapag naghanap kayo ng 3i Atlas sa Google,
Ang mga resulta mula sa mga site na nag-frame dito bilang posibleng alien spacecraft ay prominently lumalabas sa unang pahina. Madalas, bago pa ang peer-reviewed scientific papers. Si Dr. A.K.M. Ehsanul Haque, isang SETI scientist sa University Technology Petronas, ay naglathala ng detalyadong rebuttal. Sinasabi niya na ang trajectory ng 3I Atlas, habang statistically rare, ay hindi imposible para sa natural interstellar objects. Batay sa spectra at comet-like properties nito, iminumungkahi ni Haque na ito ay malamang na natural fragment mula sa isang exoplanetary sedimentary basin. Ang Breakthrough Listen Project na naghahanap ng mga senyales ng extraterrestrial intelligence ay nagsagawa ng kanilang sariling investigasyon noong pinakamalapit na approach ng 3I Atlas sa Earth noong Disyembre 11, 2025. Gamit ang 100 metro na Green Bank Telescope, ang pinakamalaking steerable radio telescope sa mundo, naghanap sila ng narrowband radio signals na magpapahiwatig ng technological communication. Ang mga resulta, nakakita sila ng 9 na potential signals, ngunit lahat ay natukoy na radio frequency interference mula sa human sources. Walang credible techno-signatures na natagpuan. Ang tunay na agham at ang alien chemistry nito 3I Atlas. Ang komposisyon nito ay tunay na alien sa lahat ng kahulugan ng salita. Ang mga observations mula sa James Webb Space Telescope ay naghayag ng isang walang kapantay. Ang koma ng kometa, ang ulap ng gas at dust na nakapaligid sa nucleus nito, ay dominated ng carbon dioxide sa levels na hindi pa kailanman nakita sa anumang kometa. Ang carbon dioxide to water ratio ay humigit kumulang 8:1. Ginagawa itong isa sa pinakamataas na naitala. Upang mailagay ito sa perspektibo, karamihan sa mga kometa sa ating solar system ay pangunahing water ice na may mas maliit na halaga ng ibang volatiles. Ang 3I Atlas ay essentially isang dry ice comet na may kakaibang halaga ng tubig. Ang komposisyong ito ay nagsasabi sa atin ng isang malalim tungkol sa kung saan at kailan ito nabuo. Iminumungkahi ng NASA astrochemist na si Dr. Stephanie Milam na ang 3I Atlas ay maaaring nakabuo ng cooked shell sa ibabaw nito sa panahon ng bilyon-bilyong taon nitong paglalakbay sa interstellar space. Nakalantad sa patuloy na cosmic radiation sa near absolute zero void sa pagitan ng mga bituin, excess carbon dioxide ice ay maaaring nabuo sa ibabaw nito na ngayon ay sumasabog habang pinainit ng ating sun. Ngunit may higit pa. Ang mga observations mula sa Very Large Telescope sa Chile ay nakakita ng isang bagay na hindi pa kailanman nakita sa isang kometa, nickel vapor ng walang iron. Karaniwang, kapag ang mga metals ay sumasabog mula sa mga kometa, nakikita natin ang nickel at iron ng magkasama. Iminumungkahi ng team na ang nickel ay maaaring nanggaling sa dust grains na gawa sa nickel tetracarbonyl, isang lubhang volatile molecule na madaling sumabog sa ilalim ng ultraviolet light. Ang SPHEREX mission ay nakakita ng extended carbon dioxide coma na umaabot ng hindi bababa sa 348,000 kilometro sa radius. Nakikita lamang sa near-infrared. Samantala, maraming spacecraft ang nakakita ng cyanide gas at atomic nickel vapor sa mga concentrations na katulad ng solar system comets. Ngunit sa ganap na alien chemical environment na ito, marahil ang pinakakawili-wili, ang ratio ng carbon-12 to carbon-13 isotopes sa 3I Atlas ay karaniwang katulad sa Earth, na nagmumungkahin na ang material ay nilikha sa isang environment na may katulad na carbon chemistry. Ngunit sa ganap na ibang star system, marahil bilyon-bilyong taon na ang nakakaraan. Ano ang ihinahayag ng komposisyon tungkol sa pinagmulan nito? Ang extreme carbon dioxide dominance ay tumuturo sa dalawang posibleng formation scenarios. Una, 3I Atlas ay maaaring nabuo sa kabila ng carbon dioxide frost line
sa protoplanetary disk ng parent star nito, kung saan ang temperatura ay sapat na malamig para mag-freeze solid ang CO2, ngunit karamihan ng tubig ay naisama na sa mga planeta na mas malapit sa bituin. Alternatibo, maaaring nalantad ito sa extraordinarily high levels ng ultraviolet radiation sa home system nito na nag-process sa surface materials sa natatanging mga paraan. Ipinapaliwanag ni Dr. Jacqueline McCleary, isang astrophysicist sa Northeastern University, na ang 3I Atlas ay malamang na nanggaling sa isang lugar sa direksyon ng Sagittarius Constellation, posibleng mula sa thick disk ng Milky Way. Kung nagmula ito sa thick disk, ang kometa ay maaaring hindi bababa sa 7 bilyong taon ang edad, mas matanda pa sa ating buong solar system. Malinaw, ang 3I Atlas parent system ay marahil ay tunay na rich sa carbon dioxide o marahil may kakaibang radiation processes na nag-iwan ng maraming carbon dioxide at pinakuluan ang lahat ng iba, binabanggit ni McCleary. Ang cosmic time capsule na ito ay nag-aalok sa atin ng sulyap sa planetary system formation mula sa isang panahon kung kailan mas kaunting henerasyon ng mga bituin ang nabuhay at namatay, at ang galaxy ay mas kaunting enriched sa mabibigat na elements. Ang Unprecedented Observation Campaign, ang tugon ng NASA sa 3I Atlas, ay walang katulad. Ito ang unang pagkakataon na ang heliophysics missions ng NASA ay purposefully nag-observe ng isang bagay na nagmula sa labas ng ating solar system. Ang mga observations ay parang who's who ng space exploration. Ang Hubble Space Telescope ay kumukuha ng detalyadong mga imahe na naghayag ng coma structure nito. Ang James Webb Space Telescope ay nagsagawa ng spectroscopic analysis ng komposisyon nito. Ang Psyche spacecraft, kasalukuyang papunta upang pag-aralan ang isang metal-rich asteroid, ay kumukuha ng 4 na observations sa loob ng 8 oras mula sa 33 milyon milya ang layo. Ang Lucy mission ng NASA, papunta upang pag-aralan ang mga Trojan asteroids, ay nag-image ng kometa mula sa 200 at 40 milyon milya ang layo. Ang Stereo mission ay lumikha ng time-lapse sequences na nagpapakita ng paggalaw ng kometa sa kalawakan. Ang Punch mission ay kumukuha ng tail structure nito. Ang Europa Clipper, papunta sa moon ng Jupiter, ay nag-observe ng bagay mula sa 100 at 2 milyon milya. Kahit ang spacecraft sa Mars, MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter, at Tianwen-1, lahat ay kumukuha ng interstellar visitor. Pinakakamangha, ang mga researchers ay sumusubaybay sa 3I Atlas para sa mga sinyalis ng hindi inaasahang behavior. Ang kamakailang observations mula sa 2-meter twin telescope sa Tenerife na sumasaklaw sa 37 gabi sa pagitan ng Hulyo at Setyembre 2025 ay naghayag ng wobbling jets sa coma ng kometa. Ang mga jets na ito ay nagpakita ng precessional motion na nagpapahiwatig na ang nucleus ay umiikot ng minsan bawat 15 oras at 30 minuto, mas maikli kaysa sa mga nakaraang estimates. Ang kometa ay nagpakita din ng bihirang anti-tail, isang cometary tail na nakaturo sa sun sa halip na palayo dito. Ang 3I Atlas ay ikatlong bagay lamang na kilala na nagpapakita ng phenomenon na ito. Ang trajectory at kung ano ang susunod nito, 3I Atlas ay umabot sa pinakamalapit na approach sa Earth noong Disyembre 19, 2025 na dumating sa loob ng humigit kumulang 168 milyon milya, mga 1.5 astronomical units. Para sa konteksto, iyon ay humigit kumulang ang distansya sa pagitan ng Earth at Mars sa kanilang pinakamalapit na approach. Ang kometa ay gumawa ng perihelion passage nito noong Oktubre, 20 sa isang distansya ng 1.36 astronomical units mula sa Sun,
na nagpoposisyon dito sa pagitan ng mga orbit ng Earth at Mars. Ngayon, papunta na ito sa labas ng ating solar system, magpakailanman, naglalakbay sa mga bilis na kalaunan, ay ibabalik ito sa interstellar space. Ngunit ang paglalakbay nito ay hindi pa tapos. Ayon sa kamakailang modeling, ang 3I Atlas ay magkakaroon ng potentially course-altering encounter sa Jupiter sa Marso, 2026. Ang non-gravitational acceleration ng bagay, acceleration na hindi dahil sa gravity lamang, kundi mula sa mga factor tulad ng outgassing at radiation pressure, ay hindi pa rin sigurado. Depende sa acceleration na ito, mula sa negligible hanggang significant, ang gravity ng Jupiter ay maaaring malaking baguhin ang future trajectory ng kometa. Ang Juno spacecraft ng NASA, kasalukuyang umiikot sa Jupiter, ay maaaring maka-observe ng 3I Atlas sa close encounter na ito, bagaman ang spacecraft ay mababa na sa fuel at may engine issues na maaaring pumigil sa anumang redirection para sa optimal observation. Iminumungkahi ng research na ang 3I Atlas ay papunta sa Gemini constellation habang umaalis ito sa ating solar system. Tatawirin nito ang orbit ng Jupiter sa spring 2026 at inaasahang wala na sa useful observational range para sa Hubble at James Webb sa pagtatapos ng 2028. Ngayon, ano nga ba ang mas malalaking tanong? Kaya ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang 3I Atlas ba ay isang probe na ipinadala ng isang advanced civilization upang mangolekta ng data tungkol sa ating solar system? O ito ba ay simpleng natural comet, bagaman kakaiba, na nagtuturo sa atin tungkol sa planetary formation sa mga malayong star systems? Ang scientific consensus ay overwhelming favors ng natural explanation. Bawat observation hanggang ngayon ay nagpapakita na 3I Atlas ay kumikilos eksaktong kung paano natin inaasahan ang isang carbon dioxide-rich comet na kumikilos. Mayroon itong fuzzy coma ng dust at ice. Nagpapakita ito ng outgassing habang pinainit ng sun. Ang jets at tail structures nito ay ganap na consistent sa natural cometary activity. Walang mga course changes na nagpapahiwatig ng intelligent control. Walang artificial lights, walang excess heat signatures mula sa mga engines, at walang narrowband radio signals na nagmumungkahi ng technological communication. Inilagay ni Dr. Mark Hollands, isang senior astronomy lecturer sa University of Lancashire. Ito nang malinaw. Ang bawat observation hanggang ngayon ay tumuturo sa 3I Atlas bilang natural comet, isang sinaunang bagay mula sa ibang bituin, hindi alien visitor, ngunit ang mga tanong ni Loeb ay hindi ganap na walang merit mula sa purely theoretical standpoint. Ang statistical improbabilities na nila highlight, ang near-ecliptic retrograde trajectory, ang precise timing ng perihelion sa likod ng sun, ang kakaibang malapit na approaches sa multiple planets, ay tunay na curiosities na karapat-dapat na idokumento. Ang hamon ay ang pagbabalance ng legitimate scientific curiosity sa responsible communication. Ang tunay na scientific value ng 3I Atlas ay hindi na kay alien speculation, kundi sa kung ano ang ihinahayag nito tungkol sa stellar system diversity. Ang bagay na ito ay nabuo sa paligid ng ibang bituin, posibleng bilyon-bilyong taon bago pa mabuo ang ating sun. Ang exotic chemistry nito, dominated ng carbon dioxide sa mga paraan na hindi pa natin nakita, ay nagsasabi sa atin na ang planetary formation ay maaaring magpatuloy ng ibang-iba sa ilalim ng iba't ibang stellar conditions. Umaalis na ang 3I Atlas sa ating solar system ngayon, bumabalik sa kadiliman sa pagitan ng mga bituin. Sa loob ng ilang taon, magiging masyadong dim at malayo ito kahit para sa ating pinakamalakas na mga telescopes na ma-observe. Ang maikling window na ito, mula sa pagdiskubre nito noong Hulyo 2025 hanggang unang bahagi ng 2026,
ay kumakatawan sa tanging pagkakataon ng sangkatauhan na pag-aralan ang sinaunang mensahero mula sa ibang stellar neighborhood. Maniwala kayo sa espekulasyon ni Loeb o pumanig sa scientific consensus. Isang bagay ay hindi maikakaila. Ang 3i Atlas ay nakuha ang ating collective imagination sa paraan na kakaunting astronomical objects ang nakagawa. Pinilit nito tayong harapin ang malalim na mga tanong tungkol sa ating lugar sa kosmos, ang posibilidad ng ibang intelligences, at kung paano natin makikilala ang artificial objects kung sila ay covertly nag-aaral sa atin. Ang katotohanan ay maaaring hindi natin malaman ng may absolute certainty kung ang 3i Atlas ay ipinadala upang mangolekta ng isang bagay mula sa ating solar system. Ngunit ang nakolekta natin mula dito, unprecedented data tungkol sa interstellar chemistry, planetary formation diversity, at ang behavior ng mga bagay na nalantad sa bilyon-bilyong taon ng cosmic radiation, ay napakahalagang halaga anuman ang pinagmulan nito. Sa oras ng recording na ito, ang 3i Atlas ay gumawa na ng pinakamalapit na approach at ngayon ay papunta sa encounter nito sa Jupiter sa Marso 2026. Pagkatapos niyon, ipagpapatuloy nito ang bilyon taong paglalakbay sa Milky Way. Marahil kalaunan ay papasok sa ibang star system kung saan bilyon-bilyong taon mula ngayon, ang ibang civilization ay maaaring magtaka kung tayo ang nagpadala nito upang mangolekta ng isang bagay mula sa kanila. Ang universe ay puno ng mga misteryo. Ang 3i Atlas ay isa sa ating mga napalad na nasaksihan kung panandalian lamang habang dumaan ito sa ating cosmic neighborhood. Probe man o kometa, ipinaalala nito sa atin na ang espasyo sa pagitan ng mga bituin ay hindi bakante. Puno ito ng sinaunang travelers na nagdadala ng mga lihim tungkol sa mga mundo na maaaring hindi natin mabisita. Ano sa tingin ninyo? Ang 3i Atlas ba ay natural comet? O maaaring may mas malalim pang kwento dito? Hanggang sa susunod, patuloy tayo na tumingin sa itaas.